6 na po ng umaga, lubog na sa baha ang Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa ulang dala ng Bagyong Christine. At live po mula sa Araneta Avenue ang ating barker sa umaga na si Hani Baltalete. Hani, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Andre, andito tayo ngayon sa Araneta Avenue kung saan nakakaranas pa rin ng pagbaha hanggang sa mga oras na ito. Pasado alauna ng madaling araw kanina, unti-unting tumaas ang tubig sa bahagi ng Araneta Avenue. Ito'y dahil sa malakas na buhos ng ulan dala ng Bagyong Christine. Hindi na ito madaanan ng maliliit na mga sasakyan. Tanging mga malalaking truck na lamang ang maaaring makatawid. Ang Banawi Street naman, umabot na rin ng hanggang bewang ng tao ang lalim ng baha. Kaya hindi na rin makatawid sa kalsada ang mga maliliit na kotse. Hinarangan naman ng fire truck ang kalsada sa bahagi ng Ditoa Zone. Lubog na rin kasi sa tubig ang kalsada. Kagabi, nagkaroon ng preemptive evacuation sa 11 barangay dito sa Quezon City. Kabilang na nga dyan ang mga residente na nakatira dito sa gilid ng kalsada. At ito nga, Andre, alamin muna natin yung sitwasyon na doon. May ilang mga residente ngayon na nandito ngayon sa may gilid ng kalsada. Kung ano yung naging sitwasyon nila kagabi habang mataas yung baha. Sir, saan kayo lumikas kagabi? Pinalikas ba kayo kagabi? Sila lang, hindi na ako umalis. Bakit? Sanay na kayo? Sanay na eh. Oo. So anong ginagawa niyo kapag tumataas dito ang tubig dito sa area niyo? Gano'n na lang, pagka hindi na kaya talaga, nalikas. Okay, pangalan niyo Manong? Edwin. Okay, maraming salamat. Andre, sa ngayon ay pinapayagan na makadaan ng mga maliliit na sasakyan dito sa may Araneta at pasabol na ito sa mga anong uri man ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Balik sa iyo sa studio, Andre. Balikan ka namin mamaya-maya. Ingat ka dyan. Maraming salamat mula po sa Araneta Avenue, Hani Baltalete. Sa mga lugar na madalas binabaha, importante ang preemptive evacuation. Kaya naman sa lungsod ng Quezon, agad itong isinagawa sa mga piling barangay. Ngayong umaga, kamustahin natin ang sitwasyon sa Barangay Rojas District, isa sa 11 barangay na isinama sa preemptive evacuation. At para ibalita sa atin ang sitwasyon, nagbabalik ang ating barker sa umaga, Hannibal Talete. Hani, kamusta dyan? Good morning mga kapatid at good morning Maui. Andito ako ngayon sa Barangay Rojas District. Sa isa sa mga evacuation center nila ngayon. Alam mo Maui ay nasa 79 na pamilya ang nandito ngayon sa evacuation center. At kung makikita nyo sa aking likuran, mga nakatayo, mga modular tent. Ito na ginamit ng ating mga kapatid na inilikas kagabi. Samahan nyo ako at tanungin natin kung ano ang naging sitwasyon nila dito kagabi. Ay, magandang umaga po. Pangalan po natin nanay? Vivian Nakin po. Kumusta po yung unang gabi nyo dito sa evacuation center? Okay naman po. Ano naman po, kasi makatulog kami dito po ng maayos. Ano bang naging karanasan nyo kagabi at kailangan kayong ilikas doon sa lugar? Kasi po, nung hapon po, mga alas 5 po siguro, nagpunta na po yung barangay sa amin, pinapapalikas na po kami kasi nga daw po, may darating nga po daw bagyo. Yun nga po, dumating po ng madaling araw, tumaas po, ang bilis po daw ng tubig nung umulan ng malakas. Ang bilis daw ng tubig, nagtakbuhan na po yung ibang tao dito. Tapos yung tinanong ko yung asawa kasi nandoon, naiwan sa bahay. Sabi niya, mataas na ang tubig hanggang second floor daw po. Nanay, ano po pangamba niyo parati pagka dumadating yung ulan at yung bagyo? Natatakot po. Kasi lalo na po tabi kaming ilog. Inaano ko po baka mamaya. Kasi kahoy lang po yung bahay namin. Baka madala sa agos ng tubig. Kasi malakas po ko talaga impact ng tubig po doon. Huwag tayong matakot mangamba ngayon dahil nandito kayo sa evacuation center at bibigyan ko kayo ng good morning towel para may pampawi kayo ng inyong mga pawis o luha kung sakali mang nalulungkot kayo. Ayan, meron kayong good morning towel. Mula yan sa Good Morning Kapatid ng TV5. Ayan, maraming salamat po. Oo. Ayun, kusapin pa natin yung isang kapatid natin. Andito lang. Ma'am, eto. Ano naging karanasan natin kagabi at kailangan kayong alisin doon sa may bahay ninyo? Kasi po kailangan po lumikas kami dahil di rin po namin alam kung hanggang saan po aabutin ng baha yung aming bahay. Kaya po, para po kay Kapdi, sinabihan po kami na magsilikas na po. Ano ba naging sitwasyon nyo kapag ganito na may ulan at bagyo? Ano po, kinakabahan po kami. Tapos naghahanda na rin po kami. Pag alam po namin may mga ganyan sakuna na, nakahanda na po yung aming mga papeles ng mga apo ko, anak ko, tapos mga pagkain po.
mga damit po, para paglikas namin, mayroon na po kami mga bit-bit na mga gamit. Okay. Maraming salamat. Ito, bibigyan kita ng good morning towel, nanay, para may magamit naman kayo na pamunas kung sakali man. O, ayan. O, pakita natin sa ating good morning ka pa yung towel. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Ayan, Maui. Yan ang mga huling sitwasyon mula rito sa may evacuation center mula rito sa may Barangay Rojas District sa Quezon City. Balik sa inyo sa studio. Kay Hani, maraming salamat sa update. Ingat kayo dyan. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.